Mula sa UP Diliman Department of Political Science, narito si Dr. Ella Atienza. Magandang hapon po, Prof. Ella. Magandang hapon, Neil. Magandang hapon sa lahat. Prof. Ella, ano po yung inaasahan ninyo sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? And in the grand scheme of things, ano po ang inyong inaasahan dito sa gagawing impeachment trial laban sa Vice President? Oo. Ngayong hapon ay simple lang ang mangyayari. Walang masyadong pasabog except na may opening statements ang House prosecution. Tapos may opening statement din ang mga lawyers ang defense, yung mga magtatanggol kay Vice President Sara Duterte. Walang masyadong hindi pa presentasyon ng ebidensya ngayong hapon. Baka nga ang pag-usapan nila ay yung mga procedures, yung mga technical aspects, baka may mga motions na ihahain ang bawat side kung ano yung gusto nila, syempre yung papabor sa kanila. Hindi rin natin alam kung magpapakita si Vice President Sara Duterte, hindi masagot ng kanyang spokesperson kanina nung tinatanong siya sa isa pa nung may mga nag-i-inquire doon. In the grand scheme of things, ano yung aasahan natin dito o ano ba ang papel ng impeachment sa atin? Kasi importante ang impeachment dahil isa itong paraan kung saan pwede nating i-review o tingnan kung talagang tama o may pagkakasala ang isang high-ranking official ng ating bansa. Importante ito kasi importante sa lalong-lalo na sa konstitusyon natin, sa democratic processes, yung proseso ng checks and balances kung saan ang Kongreso na binubuo ng two houses ay pwede nilang isakdal. So yung house ay in-impeach nila ang vice president at mag-undergo naman siya ng trial sa Senado. Importante yung trial kasi dito ipapakita kung talagang tama ang may basehan ang mga allegations, ang mga ang mga counts ng impeachment na inihaharap laban sa Vice President, pero pagkakataon din ito para sa Vice President na pabulaanan yung mga allegations na ito sa kanya. So ito ay battle ng mga ebidensya. Pero syempre, ito ay proseso kung saan titingnan din natin, ito ay maraming aktor dito, hindi lang ang Vice President at yung mga judges. Syempre, nandito ang ating mga House prosecutors at nandito rin ang taong bayan. At napaka-importanteng tutukan natin ito. Bihirang mangyari ito, pero ito yung isang paraan kung saan titingnan natin kung talagang nag-work ang demokrasya sa atin at gagawin ng ating mga inihalal ang role na ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Prof. Ella, no? Yes, please, Neil. Prof. Ella, no, yung usapin ng impeachment, no, at the core of the issue ay it's about accountability ng ating mga public officials, no. Pero mahirap hindi pag-usapan yung political na side nito, especially with if you look at the context, no, kung kailan ito nangyayari. There's the rift in the Marcoses and Dutertes. Nandyan pa yung instability sa Senado, yung pag-aresto sa ilang mga senador who are allied with the Vice President. Nandiyan nga kaninang umaga lamang, no, si Senador Rolando Marcoleta, no. So how do we show the public? Paano natin ipapakita sa publiko na ang issue ito ay tungkol sa accountability at hindi lamang sa usaping politika? Oo. At talaga namang ang impeachment process ay hindi lang legal o technical na proseso. Ito ay political. Kasi makikita natin ang mga aktor natin ay ang legislature, mga mambabatas na inihalal natin. Hindi ito yung mga usual na mga judges at mga huwes sa Supreme Court. So hindi sila talaga lahat ay mga mambabatas. Nandiyan din ang House representatives na gumaganap bilang mga prosecutors. So talagang political ang process. Nandyan yung hindi sila purely legalistic technical process. Pero marami ang nakakaisip, hindi ba paraan ito para victimization, persecution,
ng Vice President at mga sumusuporta sa kanya. Kaya lang kasi nagsimula ito, hindi ito bago. Nagsimula ito noon pa, bago pa mag-eleksyon, di ba? Siyempre, ang problema kasi sa Pilipinas ay wala tayong functioning na mga political parties, mahina ang mga political parties, nakalabanan ng mga political elites at kumbaga, nakikita natin talaga ang banggaan ng mga political elites, dalawang political families na nagsama-sama noong 2022, pero nag-away na sila. So, maiisip nung iba, nag-aaway lang sila, pero ang hirap kung titingnan natin sa konstitusyon, di ba, bihira tayong magkaroon ng impeachment, lalong-lalo na ng impeachment trial. Ang hirap kasing mag-impeach, makuha yung numero, pero kung titingnan natin, importanteng talagang ituloy natin ito kahit sinasabi na labanan ito ng mga nasa sa mga senador naglalabanan sino ang minority, majority, sino ang supporters ng Pangulo, sino ang supporters ni Vice President. Pero marami dito sa mga nangyayaring ito ay simptomas lang talaga ng kumbaga kawalan ng paraan ng mga mamamayan na talagang gawing accountable ang ating mga mambabatas, ang ating mga inihahalal na presidente, vice president at iba pang opisyal. So, importanteng matuloy itong prosesong ito kahit alam natin maraming awayan ng mga political elites kasi importanteng malaman ng mga mamamayan ano ba ang totoo, ano ba ang facts at syempre kasama dito ay ang mga inihalal natin na pinapasweldohan natin ng ating taxes, may perang involved dito. Yung confidential funds ay syempre ay kasama dito, pera ito ng mamamayan, pera ng DepEd, pera ng pondo ng Vice President's Office, at syempre ang nasasaktal ay ibinoto ng marami at pinapasweldohan natin. So, importanteng matuloy ito. Ultimately, Prof. Ella, yun naman talaga yung goal, no? May pakita sa mga taong bayan, ano yung facts, ano yung mga ebidensya, to be evidence-based, no? But, frankly speaking, Prof. Ella, how realistic yun, na magagawa natin yun, na we can show the public na ito ay tungkol sa accountability at hindi lamang usaping politika? Because napaka-dangerous ng usapin ng impeachment, no? Napakadaling i-diminish yung usapin ng impeachment for political rivalry issue. Oo, yung parang pagkalaban. So, how realistic that, Prof. Ella, na we're able to show the public that it's about accountability, especially nga at the backdrop ng ano man yung mga nangyayari ngayon, ng pagka-aresto ni Senator Dante Marcoleta, yung naalala pa, 2028 national elections. How realistic is that? Oo. Mahirap talagang sa mga tao na may kumbaga side na sa issue, ay mahirap talaga silang kumbinsihin na walang labanan ng politika dito. Nandoon yon, pero importanteng maipakita. Kaya in a way, babantayan din natin ang Senado, ang mga senators natin, kailangang sumunod sa proseso, kailangang mabigyan ng pagkakataon ang Vice President at ang team niya na i-defend ang kanyang sarili, ipagtanggol, at importante ring mabuksan ang lahat ng ebidensya. Pero importante rin, inaasahan sana natin na ang Vice President ay igalang din ang proseso. Kasi bahagi ito ng mga constitutional processes. Diba? Kung matatandaan natin nung isa pang impeachment trial kay dating Supreme Court Chief Justice Corona, iginalang ni Chief Justice Corona ang impeachment process kasi ito ay naaayon sa konstitusyon. Nandoon siya. Siyempre, dinefend niya ang sarili niya. Natalo siya at siyempre na-convict siya, natanggal siya sa pwesto niya. Pero sa simula pa lang iginalang niya ang proseso. So ine-expect sana natin na ang lahat ng mga actors dito sa proseso ay gagampanan nila sana ang kanilang mga posisyon, ang kanilang ine-expect sa kanila, ang responsibilidad nila. Alam natin na meron silang mga self-interest, pero importante rin talaga na mas matandaan nila ano ba ang responsibilidad nila sa mamamayan, sa mga tao na bumoto sa kanila.
Prof. Ella, gusto ko din tingnan yung mga ongoing narratives no, na nangyayari as we head into the impeachment trial of the Vice President. Isa sa mga, kung tingnan natin diskurso online, ano, whether they come from the supporters of the Vice President o sa publiko, general public, ano, isa sa mga diskurso ay yung sinasabing, bakit ba kailangan pang unahin yung impeachment trial? Eh, napakarami nating kinakaharap na issue ngayon. Nandiyan yung issue sa inflation, presyo ng mga bilihin, bakit ito ang inuuna ng Senado? Oo. Kasi nakalagay sa konstitusyon natin na responsibilidad ito ng Senado. Once magkaroon na, makuha ang boto sa impeachment sa House, may na-impeach na opisyal, kaya nga may word na forthwith. Pinagdebatihan pa yan last year. Ano ibig sabihin ng forthwith? Wala nang karapatan ang Senado na tanggihan itong impeachment trial. Ito rin ang dahilan bakit hindi lahat ng araw ay mapupunta sa impeachment. Kaya nga tatagal yung impeachment kasi nga isinasaalang-alang din yung iba pang trabaho ng Senado at saka ng House of Representatives. Siyempre, nakalagay din sa konstitusyon, gagawa ng batas, magkaroon ng mga hearings, magkaroon ng investigasyon. Lahat yan ay bahagi ng responsibilidad ng Senado at saka ng House of Representatives. So, hindi buong araw sa isang linggo, sa isang working week ay magugugol sa impeachment. Talagang marami tayong problema. Kaso, constitutionally mandated. Parang baka naman ang makasuhan at may magkaso sa Supreme Court sa mga senador ay makasuhan naman sila na hindi nila ginagampanan yung kanilang responsibilidad na maging senator judges. So, wala na silang magagawa kundi ituloy itong impeachment. Impeachment trial. Oo. Another narrative, Prof. Ella, ay yung paparating na 2028 national elections. Ano? Sa tingin niyo po, itong impeachment trial na gaganapin, gaano kalaki yung magiging role noong paparating na 2028 national elections sa kung paano i-handle itong impeachment trial? Oo. Malaki, hindi natin matatanggal na nasa likod ng lahat ng mga aktor natin ang 2028 elections. May impact kung halimbawa mako-convict ang Vice President dito, ang posibilidad na siya ay ma-disqualify na tumakbo sa kahit anong posisyon, nagdeklara na siya ay tatakbo sa 2028 elections. Pero isipin din natin na parang iniisip din ito ng mga senador, ng mga House prosecutors na naiisip din nila ano mangyayari sa 2028 elections, magiging bahagi ang kanilang kumbaga, paggalaw ngayon sa paano sila rin huhusgahan sa 2028 elections. Kung matatandaan natin, nung si President Erap ay dumaan sa impeachment trial sa Senado, hindi nagustuhan ng mga tao ang performance ng ibang mga pro-Erap. Marami sa kanila na tumakbo nung sumunod na senatorial elections ay natalo. Dahil hindi nagustuhan ng mga tao yung naging kumbaga naging balakid sila sa pagbubukas ng mga ebidensya. So huhusgahan din ng mga tao ang mga senador, ang mga congressman. Kaya may impact talaga sa 2028 elections. Importante rin syempre na nasa isip ng mga senator judges ang anuman ang kanilang maging pasya, anuman yung kanilang maging tayo pag lumabas na ang ebidensya, ay ito ba ay makakabuti para sa sambayanang Pilipino. So, we're hoping na ang ating mga senador ay talagang boboto ayon sa ebidensya at ayon sa kanilang mga prinsipyo. At hindi lang yung loyalty sa personalidad. Prof. Ella, another narrative na gusto kong tingnan dito, no? If you look at the camp of the Vice President, isa sa mga narrative that they're trying to shape up dito sa impeachment trial ay ito daw ay isa lamang political persecution na it's an attempt to silence yung mga against sa administrasyon, particularly the Duterte side. So, ano yung magdi-distinguish doon sa constitutional na responsibilidad natin at political persecution? Oo. Constitutional accountability and
political persecution. Oo. Siyempre, gagamitin niya talaga ang naratibo na ang buong pamilya, hindi lang siya. Kasi nga, nasa ICC ngayon si dating Pangulong Duterte. So, kasama sa naratibo na ang pamilya nila ay pinoprosecute ng administrasyon dahil nagkaaway na sila mula nung bago mag-midterm elections. Pero isipin din natin na hindi lang ito dapat uwi sa labanan ng dalawang pamilya. Yun lagi ang problema ng natatalo tayo lagi ang sambayanan pag lagi nating sasabihin na labanan lang ito ng dalawang pamilya. Ang issue dito ay accountability. Ang issue dito ay talaga nga bang nagkasala ang Vice President ayon dun sa 4 na counts ng impeachment. At importante nating malaman kung talagang siya ay nagkasala kasi responsibilidad din niya yon na siya ay patunayan na kung talagang hindi siya nagkasala, magpakita siya ng ebidensya. At nabibigyan siya, actually maganda ang platform na naibigay sa kanya dahil nga hindi natuloy ang trial nung isang taon. Sabi ng Supreme Court, may pagkakamali sa technicality ang House. Kaya nagkaroon siya ng panibagong pagkakataon ngayon. So, kinakailangan gamitin din niya yung pagkakataon na to at actually, maganda nga ito sa legal at constitutional na proseso. Matatandaan natin, nung panahon ni President Duterte ay napakahirap, extra legal at napakagrabe yung persecution ng opposition noon. Ngayon, nandoon binibigay sa kanya lahat ng opportunities para ipagtanggol ang sarili. Prof. Ella, sa tingin niyo po, gaano kalaki yung magiging role naman ng public perception? Kasi kung titingnan natin yung mga dating impeachment trial na nangyari dito sa Pilipinas, in particular, yun dito kay dating Pangulong Joseph Estrada, no, malaki naging impact ng public perception. Sa tingin niyo po dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte, gaano kalaki yung magiging role ng public perception, especially now, no? I guess now more than ever, sobrang divided ngayon politically ng ating bansa. Oo. Napakalaki ng papel ng public perception. Although talagang malaki ang hati ngayon ng mga tao, napakalakas ng propaganda, napakalakas ng fake news. Pero dahil open to the public naman itong magiging impeachment trial, lahat ng mangyayari ay live, accessible sa publiko, pwede nilang panoorin sa iba't ibang paraan, ay napaka-importanting makinig sila at napaka-importante na marinig ang sentimiento nila. Kasi kung titingnan natin, simula last year, medyo mas galit na ang mga tao. Kung pagbabasehan natin ang mga surveys, gusto nila talagang may makulong. Itong flood control issue, yung corruption, gusto nila talaga may big fish na makulong, whether it's flood control, whether it's graft and corruption, at iba pang uri ng, kasi parang naiinis na talaga ang mga tao, marami ng tao ang naiinis na ano ba tong mga elite na ito? Ano ba itong mga politiko na ito? Lagi lang ba silang mag-aaway tapos interest lang nila ang laging mananaig? Importante naman na sila ang masakdal, patunayan nila kung talagang sila ay inosente o hindi. Kung talagang mapatunayan na sila ay nagkasala, kailangan ay ipataw sa kanila ang appropriate penalty. So talagang napakalaki ng papel ng mga mamamayan, and I'm sure mas marami ngayong makikinig kesa sa dati, lalong-lalo na ngayon na labanan ng iba-ibang mga naratibo. Prof. Ella, gusto ko din tingnan yung mga players dito sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, in particular yung ating senator judges, no? Kung I'm sure you're very much aware doon sa mga post online, no? Sa dami na nangyari dito sa Senado. Sabi ng mga tao, parang nanonood daw sila ng teleserye dito sa Senado, no? Siguro yung tanong ko po muna is, the question on the credibility of the Senate, especially with everything that happened recently, and just to put it on context, may mga nagsasabi na ito daw leadership changes sa Senado ay related doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito daw pagpapakulong sa mga senador na alam natin kaalyado ng Vice Presidente ay related din daw sa impeachment trial. So my question now is, how can our senator judges prove that this is an independent Senate
sa gitna nitong impeachment trial? Oo. Unfortunately, ang daming kontrobersyang dinaanan ng ating Senado nitong mga nakaraang buwan. Actually, since last year, no, nag-decide sila na hindi ituloy ang impeachment kahit wala pa ang Supreme Court decision. Kumbaga, napakababa, baligtad. Dati kasi mataas ang tingin natin sa mga senador, napakataas kumpara sa House of Representatives. Pero dahil nagkakagulo sila, hating-hati sila, ay bumaba ang tingin natin sa kanila. Pero makikita natin na kung ipaprioritize nila yung kanilang constitutional responsibility. Importante whether sila ay nasa majority ngayon ng Senado o kaya nasa minority, importante sa kanila talagang mag-show up. Kasi responsibilidad nila yon at makikita naman natin kung masyadong partisan sila. Yung mga issue na yung nadakip ngayon, nagkaroon ng kaso, so masususpend sila, hindi actually basta na lang nangyari itong mga ito. Ito ay kung titingnan natin, last year pang mga issue, may mga kaso talaga, may mga aligasyon na talaga ng corruption at hindi tamang mga gawain yung ibang senador. Siyempre, nagagamit nung iba na napupolitika daw sila at sila'y nape-persecute at ginagawa ng lahat ng paraan para mabawasan ang numero. Pero kung iisipin natin, mahirap pa rin maabot yung 16 kung mag-i-stick tayo sa 16, di ba? So hating-hati kasi yung Senado natin. So importante na maipakita ng ating mga senador na talagang pakikinggan nila ang lahat ng ebidensya, lahat ng sides, susundin nila ang proseso at hindi sila magsusuppress ng evidence. Kung titingnan natin itong mga nakaraang impeachment trial dito sa ating bansa, ano yung mga lessons that we can take from the proceedings nitong in the past that we can perhaps apply to today? And conversely, ano naman yung mga perhaps the lessons we learned from the past na pwede natin baguhin sa ating impeachment trial? Oo, ang lesson natin dun sa ERAP impeachment ay syempre, huwag isuppress ang evidence. Later on, it turned out pala na wala namang laman yung envelope, di ba? Pero symbolic kasi yung pinigilan nilang buksan ang ebidensya. So, importante na buksan ang kahit anong ebidensya, di ba? Importante yon. Kasi pag sinuppress, ano yung naging lesson nun? Nagalit yung mga tao, nagalit yung iba, di ba? So, importante na huwag nating sirain at huwag nating abusuhin yung mga proseso kasi pagka inabuso natin, ang nangyari, naputol yung impeachment process. Kailangang matapos ang impeachment process para mapatunayan ng Senado, mapatunayan ng buong Kongreso kasi kasama ang House bilang prosecutors na ginagamit sa tamang paraan ang buong impeachment trial na sinimulan sa impeachment process sa House. So, importanteng mabuksan ang lahat ng ebidensya, pakinggan ang mga witnesses. Importante rin syempre na laging bukas sa mga tao ang walang itatago sa mga tao. At importante rin actually isang magandang lesson ay ipinapaliwanag sa mga tao ano ang nangyayari. Siyempre bukas, di ba? Ang dahilan bakit bukas sa lahat kasi talagang nakita naman na interesado ang mga tao sa ERAP impeachment, doon sa impeachment kay trial kay Chief Justice Corona, nakatutok ang mga tao, willing ang mga tao talagang makinig. Willing matuto yung mga tao, pero importante rin na nakikita rin naman kung nagloloko yung mga pumapapel lang at selfish interest lang ang pinapairal ng ilan sa mga aktor, ilan sa mga tao na may papel sa impeachment trial. Do you think it would be good for the Vice President, just looking at it from the Vice President's perspective, Prof. Ella, no? Do you think it would be better para kay Vice Presidente Duterte kung personal siyang a-attend dito sa impeachment trial? Because on one hand, they are questioning the legitimacy of the impeachment process, the motives behind it. On the other hand, it could also be used as a tool to explain yung kanilang side. So for your opinion, as a political analyst, Prof,
do you think it would be better for the Vice President to appear? Because this just in, Prof, no? Naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte. Okay. Sabi niya dito na the burden is on the prosecution to prove its case, but choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply a lack of transparency. So, in your opinion, do you think it would be better for the Vice President na magpakita personal dito? Oo. Sa tingin ko ay importante yung pag-appear niya personal kasi ipinapakita na she is not above the law. Kasi kasi hindi na siya nagpakita, 'di ba, sa House of Representatives, sa Committee on Justice, na binibigyan siya ng pagkakataon noon. Pinili niya na through her lawyers magsalita. Makikita rin natin in a way parang yung duplicity nila ng opisina niya kasi on the one hand, nag-a-appear sila, mayroon siyang prosecution, mayroon siyang defense team, nag-present sila ng counter evidence, counter arguments, pero kino-question din nila yung proseso. Importante kasi it gives an indication kung sakali man natatakbo siya sa 2028, matutuloy, anong klaseng leader siya. Kung hindi niya irerespeto ang kapwa co-equal branch ng government, ibig sabihin, indikasyon to. Ano yung klaseng presidency ang iaalay niya, i-offer niya sa mga tao? Last question na lamang, Prof. Ellen, very insightful discussion that we're having this afternoon. No? Gusto ko din tingnan ito mula sa perspektibo ng ating mga kababayan. Ano yung dapat bantayan ng ating mga kababayan habang sinusundan nila itong impeachment trial laban kay VP Sara Duterte? Importanteng bantayan ng mga tao kung merong mga attempts, halimbawa, ang bawat side, ang kahit anong side doon, prosecution man, defense man, na isuppress ang evidence. Kasi ibig sabihin, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Di ba? Bantayan nila. Bantayan din nila ang mga iba na ang gusto lang ay guluhin ang proseso, i-model ang arguments para hindi matuloy o kaya hindi humantong sa isang desisyon. Siyempre, magdidesisyon sa huli ang Senado, pero bantayan ng mga tao yung mga tao na ang gusto lang ay maging gwapo o maganda sila para sa sarili nilang prospect sa susunod na eleksyon. At bantayan yung intention ng mga senador, pati rin ng prosecution at saka ng defense, na dapat marinig sa kanila na nirerespeto nila ang hindi lang yung mga participants sa process at nirerespeto, higit sa lahat, nirerespeto nila ang taong bayan. So, may respeto sa proseso, may respeto sa taong bayan, may respeto sa kung anuman ang kahihinatnan ng impeachment trial.